Ryan! Basta kapag usapang bentahan, ang daming scams. Pero hindi sa episode na to pag-uusapan kasi scammers yon. Gusto mo ba ng episode ng Philippine car scams para maiwasan? Comment below. Tumitingin ka ba ng brand new na sasakyan, mapa first time car buyer ka or seasoned car buyer ka, iisa lang ang dadaanan mo parate. Kahit na marami tong pangalan o titulo, pwedeng car salesman, sales executive, sales agent, marketing professional, o sa pinakasimpleng salita, ahente. Tapos, nag-umpisa ang salitang inaahente sa mga salita o galawan na hindi dapat ginagawa ng mga ahente. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui-moly mo na yan. At ito ang 5 signs na red flag ang ahente mo. O sa mas mainit na salita, inaahente ka ng ahente mo. Number 1. Eto, sure ako sobrang familiar ka na marinig to. May bagong model na lumabas. Isa ka sa mainit na kumuha ng model na yon. Tapos, ang sagot sa'yo, Ma'am, sir, una ka sa pila. Wag na tayo maglokohan, di ba? Lalo na yung nasa labas o mall display. Or yung nasa showroom, lumapit lang, tapos bigla ka na lang bibitawan na salita na ikaw ang una sa pila. Paano mo nasabi? Nag-check ka na ba ng listahan sa office? Actually, itong number 1, style to para ma-heat check ang mga buyer. Ang problema kasi dito, ikaw na bilang customer, pinapaasa ka na number 1 ka raw sa buhay niya, sa pila. Sinong gustong pinapaasa, di ba? Meron nga akong kaibigan na YouTuber, si Franz Gao. Ang kwento niya sa akin, nung bumili sila ng kotse para i-vlog, sinabi ng ahente sa kanila, Sir, sobrang haba po ng pila ng kotse na to. 1 year ang waiting time. E di sige, nag-fill up na lang sila ng contact details. Tapos, next month, andyan na. Mas pwede pa, di ba? Under promise pero over delivered. Mas katanggap-tanggap pa, di ba? Number 2, yung pag nag-quote sa'yo sa namakmak na freebies. Sa totoo, wala nang free sa panahon ngayon. Kahit nga pag-ibig, minsan may presyo na ngayon. Teka, ba't parang puro hugot tong episode na to? Nakakita ka na ba ng quote na may freebie na payong, jacket, keychain, cap, t-shirt, medyas, bike, motorcycle, TV, sofa, kulang na lang house and lot? O kaya yung car accessories na kala mo full setup ng auto mo tapos free? Huwag ka nang umasa na meron pa niyan. Ang goal kasi dyan ay mapabayad ka ng reservation. Yan kasi ang first step na may napala bago ang actual na benta. At speaking of reservation, number 3, yung nag-iiba ang terms ng transaction after mag-reserve. Syempre, hawak ka na nila eh. Sobrang nakakainis to kasi nagbigay ka na ng pera na expecting na yun ang kailangan para makuha yung unit. Tapos, ang pinakamadalas na linyahan dito, Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Yung, honestly, mas mapapabilis po o magiging priority ka kapag naka-financing. Hashtag, alam mo ba na mayroong administrative order ang DTI na hindi pwedeng ipagpilit na ibenta ang isang motor o kotse na financing only. Ang nakakatawa dito kapag sinabi ng ahente to, ang taya ay ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Tapos, siya naman, pag natuloy, mas malaki ang komisyon. E di sinong nakinabang? Sa bagay, sa panahon ngayon, mas kailangan kumita ang mga honest. Kaya kapag narinig mo na yung linyahan na yan, alam na. Singit ko na nga rin pala dito, may mga maling akala episodes ako kapag bibili ng bagong sasakyan. Highlight ko na rin na tunay
na nagbabago ang presyo ng kotse bawat buwan dahil sa promo. Kapag inabutan ka ng price increase talaga yon. Hindi ibig sabihin ng reservation ay price lock. Tapos, wag na natin pag-usapan yung para kayong phone pals dati o textmates dati. Tapos nung nagbigay ka na ng reservation, nag-iba na ang ihip ng hangin. O nga pala, reminder ko nga pala to sa mga new car buyers. Parating humingi ng resibo galing sa selling dealer. Kung hindi ikaw ang mismong nagbayad sa cashier, pinadala lang sa'yo ang resibo, kahit papaano, mag-verify ka pa rin kung legit ang resibo na nakuha mo. Malamang nasa isip mo ngayon paano malalaman, no? Tumawag ka lang sa dealer. Tapos make sure na official yung contact details na natawagan mo. Number 4, yung humihingi ng presyo sa kanilang serbisyo. Alam mo yun, yung malagobyerno para magtrabaho, kailangan may lagay. Nako, may hugot na naman. Meron kasi ako mga narinig na ganitong gawain. May mga ahente na nagpapabayad para sa processing fee. Walang ganun. Lalo na kung financing ang pagbili mo ng kotse. Libre lang ang fill up ng appli at pagpapa-approve ng loan. Take note na rin dito, na iwasan ang mga ahente na nagsasabi na ako na ang bahala sa requirements mo. Isang malaking red flag yan kasi ibig sabihin to doktorin ang mga papeles mo. Alam mo naman ako, allergic ako sa mga peking doc. At number 5, yung pangit ang produkto ng iba. At ang maganda lang ay yung binebenta niya, lalo na kung magkaibang brand. Tapos sinisiraan. Wala naman brand na perfect. Actually, pwede nyo kong i-quote dito. Kung mahilig ka talaga sa sasakyan at kahit sinong car reviewer pa ang itanong mo, walang perfect na sasakyan. Kaya alam mo na ang mga ganitong gawain. Tapos yung nasa kabilang ibayo naman ito ay yung mga ahente na hindi makasagot tungkol sa kotse. Yung tipong tinanong mo ng anong masasabi mo sa produktong binibenta mo, tapos ang sagot sa'yo, sir, 0 down po yan at 15K monthly. Diba? Medyo obvious na. At yan ang mga signs na red flag ang kausap mong ahente. Tandaan, matutuloy lang ang transaksyon kapag nag-call ka sa offer ng nagbebenta. May naisip ka pa bang ibang signs? Feel free na mag-comment. At kung nakatulong tong episode na to sa'yo, please subscribe para ma-updated ka rin sa mga susunod na informative car-related contents. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.